Alam niyo ba, nanonood ako ng On the Wings of Love. Naisip ko, parang napaisip ako dun sa love story namin ni Luke. Tapos naisip ko ngayong magkalayo kami, na-appreciate ko lahat ng moments na magkasama kami. Yes! Good morning, mga Aries Loves! Today is September 29, 2015. And it's a Tuesday. So yun, kumakain na ako ng buko salad, ice candy. Sarap! Si Sky, tuwan-tuwa ka nasa labas. Naliligo. Pakita ko sa inyo. Sky! Asan yung sabon? Hindi. Yung tenga. Harap! Dan, wag mo tuloy-tuloy. Ay, anak. Go, dali. Go, turkey like Miley. Dance. Turkey like Miley. Ano ba, may sinasayaw siya na yun? May sinasayaw niya? Yuck, baby. Pag nadulas-dulas siya po yung sabi Halika mo, rito, halika. sa mukha eh. Tama na! Hi, mga sisterettes. Katatas ko lang maligo, pero ano na, 11:30 na ng gabi. So, ang onti lang ng aking vlog for today kasi, ano ba ginawa ko kanina? Ayun, nag-focus ako dun sa... Saan ba ako nag-focus? Nakalimutan ko, saan ba ako nag-focus? Ano ba yung gagawa ko kanina? Wala. Ay! Ayun, matagal-tagal kami nag-usap ni Papa. Kasi nga, di ba ngayon lang ako uli nagkaroon ng battery. Nakapag-usap kami sa tango. Kain tayo! Eto, nag-midnight snack lang ako kasi hindi ako kumain ng kanin. So, banana, tapos itong cereal. Ito yung favorite ko, yung honey flakes, honey corn flakes, tsaka Coco Crunch. At matutulog na rin ako kasi ang shift ko pala, mga Aries Loves, mga sis, mga kaibigan, mga kapatid, ang shift ko is 3 ng madaling araw. Kadalasan natutulog ako 12, tapos magigising ako 2. So, 2 hours lang yung tulog ko. Ewan ko ano pinagagawa ko sa buhay ko, bakit pati tulog kulang. Marap. Tapos, yung pala may chika ako sa inyo. Wala. Nabasa ko yung mga comment nyo tungkol dun sa air cooler. Pasensya na kayo, hindi ko agad nasasagot yung mga comment. Pero ginagawa ko, binabasa ko sila. Kasi ginagawa ko, naisip ko, kunyari, maglalaan na lang ako ng 1 hour kada araw o kaya 1 hour kada linggo para sagutin lahat ng comments sa video, sa Facebook, sa fanpage. So, ayun. Oo, mukhang parang hindi nga rin maganda, no? Actually, may air cooler kami. Kaya lang, binenta na rin ata ni nanay o nasira. Pero dati naman, ayos-ayos naman. Pero malamig nga nung panahon na yon nung binili namin yung air cooler na yon. So, kaya yun, napag-isipan ko, hindi na lang ako bibili. Tapos, eto pa, diba sabi ko, pina-check up ko yung aircon namin. Tapos, ang sabi, sira daw yung motor. Tapos, 3,500 daw ang gagastusin. Nagpa-second opinion ako dun sa kakilala ni nanay na taga dito lang din sa amin. Alam nyo ba kung ano lang yung sira? Hindi ko, nakalimutan ko na yung parang starter lang. 250 lang. Yung isa talaga, naku, dati yun din gumawa ng aircon namin eh. Talagang hindi ko na rin siya type eh. Parang siyang manggagancho. Alam niyo na, yung matanda na yun pero parang nanloloko pa rin. Sabi niya, sira daw yung motor. Tapos 3,500 daw yung ihanda kong pera. Kamukat-mukat ko kanina. Ayun, kinuha na yung parang starter lang ng aircon para ang problema. 250 lang ang magagastos. Tapos siningil lang ako na 50 pesos sa labor. Ang bait nga eh. Sabi nga ni nanay, ano ka ba, hindi ka nahiya? Dapat hindi lang 50 pesos yung binayad mo sa labor, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, ayaw tanggapin eh. Tapos ganyan-ganyan. Kaya sabi nanay, pag naayos yan, dagdagan mo na lang. Kasi yung bait eh, hindi kami niloko. Biruin nyo yung 250. Mahirap din yung walang lalaki sa bahay. Kasi si tatay ko, alam niya mga lahat ng ganyan. Kaya hindi kami maluloko. Minsan nga si tatay na yung gumagawa ng
washing machine. Nung namatay na si tatay, wala. Kaya mahirap yung puro babae lang sa bahay. Kasi pwede kang lokohin ng electrician, presyohan ka ng mahal, diba? Kaya nakakainis yung si Manong, yung unang-una namin pinagpa-check upan. Yung pa machichika ko sa inyo. Wala, yun lang nangyari ngayong araw eh. Tapos, ayan o, inalis na yung aircon. Sana maayos na yan bukas. Kasi ang dami ko ng tenga. Pakita ko sa inyo ha. Oh, this is not to brag ha. Pakita ko lang sa inyo yung mga tenga ko na nagawain, mga videohan, mga ihuhol, i-review para meron na rin kayong sneak peek. So, yan. Pakita ko sa inyo. Siyanan. Ayan. Ito, kita nyo na ba to? Ito, ano to, yung eye white. Tapos, nagpadala uli yung eye white. Hindi ko alam kung pang giveaway to. Te-text ko na lang si Miss Jamie. So, ayan, Miss Jamie, natanggap ko na po to. Salamat. At, tanononon, diba? Ang dami kong ihuhul. Tsaka, if your first impression, review, ganyan. Tsaka, iba-vlog. May mga Shawil, may mga Catrice, Elania, LA Girl. Ito yung SK Products. Ito mga Mary Kay. Ito, excited na ako. Thank you, Sis Jo. Thank you po. Ayan. Mga sis. Basta madami yan. Abangan nyo yan. Yun, diba? Sabi ko sa inyo, dami. Natingga na sila eh. Ewan ko ba, ba't di pa ako makapagsimula? Oo nga pala, kasi walang aircon. Ano ba yan? Yun, kaya di ako makapagsimula. Kasi mahirap talaga. Kung alam nyo lang, guys, hindi sa pag-iinarte, ang hirap sa kwarto na to. Cute siya. Yes. Cute ang kwarto na to, pero para talaga siyang oven. Tignan nyo nga kahit gabi na ang init-init pa rin dito. Kasi walang masyadong labasan ng hangin. Etong bintana na to, hindi yan labas. Ano pa rin yan, labahan. Kaya wala pa rin nag-isolate na hangin. Hindi katulad dun kay nanay sa kabila. Pagbukas niya ng bintana, terrace na yun. Tapos nandun na may puno. Ganyan, sa akin wala. Ayun. Ano pa mga alam nyo ba, nanonood ako ng On the Wings of Love. Naisip ko, parang napaisip ako dun sa love story namin ni Luke. Tapos naisip ko ngayong magkalayo kami, na-appreciate ko lahat ng moments na magkasama kami. Yes! Tanananan! Hindi, parang, ano ba? Kasi dati, hindi ko lubos maisip na sobrang ganda pala nung love story namin. Yes! Buhatin ng bangko. Hindi, parang ngayon. Ika lang, ubusin ko lang to. Ngayong magkalayo kami, 2 years, diba, yung kontrata niya sa abroad. Ngayong magkalayo kami, napaisip ako yung mga pinagdaanan namin. Kung alam nyo lang, sobra. Diba, nag-promise ako sa inyo, pag may mga gustong makalaman ng love story namin, tapos ang dami nag-comment, sige, gagawan ko din yun. Alam mo, dami ko nang pinramis sa inyo na video. Pero, sobrang napahalagahan ko yung mga araw na wala siya, na, alam mo yun, parang na-take for granted ko nung magkasama pa kami. Pero alam nyo, magkasundo kami na hindi. Sobrang nagtutulungan kami sa lahat ng bagay. Pero sobra din kaming nagkokontrahan. Yan. Tapos natatawa pa nga ako sa kanya nung isang araw. Sana hindi nanonood. Pero kung nanonood ka, Papa, wala kang magagawa. Walang makakapigil sa akin. Ayan, ikukwento ko lang sa kanila. Sabi niya, kasi nag-post sa Facebook ng mga yung Jadin, ini-screen capture ko yung mga favorite scenes ko, tapos sinishare ko sa Facebook, ganyan. May mga sinabi pa ako doon na, may mga sinabi pa ako doon na, hindi ako makatili, kasi tulog si Sky, sa CR na lang ako titili, ganyan. Tapos sabi ni Lux, ano ba naman yung mga pinagpo-post mo sa Facebook? Kasi diba nakwento ko nga sa inyo, hindi siya pala post sa Facebook. Pero lagi niyang chine-check yung Facebook ko. Ayun, sabi niya, ano ba yung mga pinopost mo sa Facebook? Ang kokorni. Ang nagpo-post lang yan, yung mga walalandi. Sabi ko, excuse me, paano naging malandi yun? Anong pakialam mo? Sabi ko, yun yung pinanonood ko, yun na nga lang nakakapagbigay sa akin ng ligaya sa araw-araw. Sabi ko sa kanya, ganyan, hindi mo na dat pinopost yun, corny naman ganyan. Nagkapakailan mo! Sabi ko, di wag mo tignan. Sabi ko, yun, gusto ko yun yung ganda-ganda nun eh. Sabi ko sa kanya, ganon. Napanood ko.
Sabi niya, ay hindi, sabi ko, ano yan? Hindi to yung exact word kasi sabihin na naman niya, nag-iimbento ko. Basta parang ganito yung parang sabi niya, ang corny-corny naman yun, yung nagpunta siya sa Amerika, tapos nagpakasal sila para sa green card, tapos ganyan-ganyan. Sabi ko, teka, nanonood ka? So, niya, then, ko lang, tignan ko lang. Sabi ko, sus! Sabi ko, paano mo nalaman yung story? Sabihin, nanonood ka din. Talaga to. Ewan ko, ganun ba talaga? Ganun din ba yung mga jowa nyo? Yung mga jowa bells nyo? Sabi ko, pakunya-kunyari pa, nanonood din pala. Alam yung istorya? My gulay. Come on, looks. Hindi sabihin, di ba, nanonood din naman pala siya. Chusero. Tapos, yun, ano pa ba? Ano pa ba yung mga kukwento ko? Wala, kinikilig lang ako dun sa On the Wings of Love. Tapos, kanina habang pinatutulog ko si Sky, iniisip ko yung mga kilig moments din namin ni Lux na dati hindi ko iniisip na kilig moments na pala siya. Pero ngayon naisip ko parang, wow. Yung pahapyaw lang, alam nyo ba, nung nasa bahay nila kami, naranasan ko magtinda. Oo, nagkarinderya kami. Parang mini karinderya pero sobrang effort kasi hindi siya yung basta lutong ulam. Hindi ko alam kung alam niyo yung Goto Batangas, pero grabe, sobrang hirap. 6 na oras naming niluluto yun sa kahoy. Sobra. Kasi dumating ako sa point ng buhay ko na sobrang napagod na ako sa pagko-commute. Kasi nung doon ako tumira kina Lux, ang trabaho ko noon, nasa Quezon City pa din. Tapos, nag-resign ako. Tapos, napunta ako sa Makati. Pero, umaabot pa rin minsan talaga ng 5 to 6 hours yung biyahe. Lalo na pag rush hour. Tapos, sabi ko, magre-resign na lang ako. Ganyan. Tapos, sabi ni Look, ikaw, wala kaming pagkakakitaan. Kasi, parehas kaming walang trabaho. Ganyan. Tapos, sabi ko, ano kaya kung mag-business na lang? Ganyan. Tapos, basta ikukwento ko na lang sa inyo sa love story namin. Ay, hindi. Sige, ikukwento ko na rin ngayon kasi wala namang laman tong vlog ko. Tapos, yun, naranasan namin yun. Tapos, purok tapos. O, di yun na nga. Meron kasing kinakainan dun kina Lux. Hindi ko alam kung familiar kayo. Dun sa Masiit. Tama ba? Baka mali. O, parang basta dun sa Laguna. Ang sarap-sarap. Goto Batangas. Nakakatawa kasi dito sa Manila, hindi alam yung Goto Batangas na sabaw lang talaga siya, tsaka lamang loob ng baka, tsaka laman ng baka. Dito, ang alam, di ba, yung goto, yung parang arroz caldo, yun ang alam dito. Pero nung natikman ko yun, oh, grabe, ang sarap. Kaya ginawa ko, ni-research ko siya sa internet. Pagka-research ko siya sa internet, sabi ko kay Lux, ito na lang yung gawin nating business. Tapos yun, nakakatuwa lang kasi medyo nag-boom naman siya, although sobrang nakakapagod. Ang saya lang kasi makikita mo may mga bumabalik-balik na kumakain. Kaya parang, sarap sa pakiramdam. Pero yung pagod, grabe. Pero yung tubo, malaki talaga yung tubo sa pagkain. Minsan, ang bibilin lang namin, kunyari worth 400 o 500, nadodoble namin yun. Nakakatawa. Kasi sabaw lang yun, tsaka mga lamang loob ng baka. Pero ang bantot-bantot namin nun ni Lux. Kasi niluluto namin siya sa kahoy. Kasi kung magkakalan kami, kung mag-e-emgas kami, naku, wala. Sayang ang puhunan kasi 6 na oras mong lulutuin, papalambutin yung kalabaw. Hindi pala siya baka yung ginagamit namin, kalabaw, para mas mura. Pero masarap. Tsaka, ang saya lang kasi binabalik-balikan siya. Yes. Namimiss ko na yung lasa na yun. Namimiss mo na ba yung Goto Batangas ko? Ayun. Dumaan kami sa punto, nagigising kami ng alas 2, alas 3 ng madaling araw. Tapos, mamamalengke kaming sabay. Tapos, siya magpapaningas. Tama ba? Magpapalingas o ningas na siya ng kahoy. Tapos, akong hinuhugasan ko na yung kalabaw. Tapos, si Sky tulog. Kasi, kailangan namin ng pera eh. Pero, proud ako kasi nising ko. Hindi talaga kami, kumbaga, nung nanganak ako, nung nagbuntis ako, wala kaming inagrabyado, wala kaming, alam mo yun, wala kaming inasahan, kundi sarili lang namin. Kaya, yung mga gamit ni Sky, yung sariling sikap namin yan. Kaya, I'm so happy, I'm so proud sa aming dalawa ni Lux. Kasi kung hindi nyo nalalaman, nagsimula kami sa illegal relationship. Yes, kumbaga, nung una hindi pa boto sila tatay, tsaka sila nanay kasi hindi nila kilala si Lux. Kasi nga, eto pahapyaw nung kwento kong love story, nagkakilala lang kami sa internet. Nakakaya.
tayo. Yes, sa internet lang kami nagkakilala. Basta comment kayo kasi kung itutuloy ko pa ba yung love story na video, yes. Kung paano kami nagkakilala, kung paano lahat nagsimula, kung paano nabuo si Sky. Yes, hindi. Siyempre, hindi na yun kung paano nabuo si Sky. Alam niyo na yun. Hindi yun. Tapos, ito na yan. Doon na nga tayo sa karinderya part. Tapos, dumadaan din kami sa punto na medyo nag-aaway na kami kasi pagod na siya, tapos ako mainit din yung ulo ko. Tapos nung nagkarinderya pa pala kami, hindi agad ako nag-resign, pumapasok pa rin ako niyan sa trabaho, kaya nararanasan ko yung rest day ko, imblis na ipahinga ko na lang, iluluto ko pa ng Goto Batangas. Pero masaya kasi, alam mo yun, kung titignan mo ngayon, parang doon tumibay lalo yung relasyon namin ni Lux kasi wala ang dami na naming pinagdaanan. Kumbaga, hindi siya basta-basta relationship na puro kilig lang. Ang dami naming pagsubok na nalagpasan na magkasama kami, madaming away, madaming basta paghihirap, dugot, pawis. Kaya yun, mas lalo ko talaga, kaya parang sa October 2, na siya, 7 months na siya. Akalain niyo yun, kalahating taon na akong walang jowa sa tabi. Pero ayos lang kasi palapit na ng palapit yung expiration ng contract na 2 years. Kaya yan. Yun, masaya lang. Masaya na malungkot. Pero I'm so thankful sa inyo, mga Aries Loves, dito sa YouTube na to kasi nagsimula akong gumawa ng YouTube uli. Bumalik ako sa pag-vlog nung pagkaalis ni Lux kasi hindi ko kinaya. Kasi isang linggo, umiiyak lang ako na umiiyak. Wala akong ginagawa. Kaya sabi ko, gawin ko na lang yung malilibang ako, mai-inspire ako, magiging busy ako para hindi ako isip na wala akong boyfriend, wala akong asawa. Yung ganun. Kaya sobrang helpful tong pag-YouTube na to. At ang 15 minutos na pala akong dumadaldal. Ayan, mag-aalas 12, natulog na ako. So, yun lang ang ating vlog for today kasi wala tayong masyadong ganap. Basta bukas uli ha, vlog na ako. Everyday, AK. At yun lang. Ito, hindi ko pa nagawa ng video, sayang. Basta next time na lang. At gagawa rin ako ng mga collaboration video with my fellow YouTubers, kaya abangan nyo yun. So, yun. Yung love story namin ni Lux, comment kayo kung interesado kayo. Kung wala naman kayong type nyo na lang below, Wapakels. Pero, sana may magkaroon ng interest. Kasi isang comment lang gagawa ako. Wala lang, kasi gusto kong maikwento, gusto kong ma-inspire mga kalandian. Jokes lang. Hindi. Basta gusto ko lang din masabi na meron nga rin naman totoong pag-ibig sa internet. Miss Pastillas lang. Naghahanap ng partner sa internet. Hindi. Iba naman yung sa akin. Yes. Basta sige, yun na. Tama na, daldalacious. Pakita ko sa inyo, nalinis ko na pala yung kwarto. So, yan. Nakita nyo na. Ayan na. Malinis na yan. Oh, diba? Tapos, parehas pa rin. Ganyan pa din. Tapos, ayan. Eto, pakita ko sa inyo. Dito ko nilalagay yung mga cutics kasi magko-cutics ako eh. So, ayan. Lagayan ko to ng cutics. Yay! Ayan, nandito sa baba yung mga martayolit, mga acetone. Tapos dito sa pangalawa yung mga nail polish na nakolekta ko. Ang dami ko na tinapon, ang dami na rin kasing natuyot. Inisip ko, tapon na yun, hindi na rin naman nagagamit. At dito naman sa taas yung towel, tsaka mga glitters, pang nail art. Tapos ito mga nipper, tsaka pusher, yan. So, yun lang. Sharing lang. O, sige, tama na. Ang haba na nitong ating vlog. At least, meron tayong vlog for today. Kaya, maraming salamat sa panonood. At kita-kits bukas. Chismisan uli bukas. Okay, bye-bye. Pakita ko lang sa inyo aming family picture. Yes, bye!